Nagkakabaka-baka ba ang ilang mga nakatira sa ilalim ng tulay ng San Andres Bukid sa Maynila? Bukod sa banta ng pagtaas ng ilog kapag maulan, matagal na rin daw silang pinaalis sa lugar. Yun nga lang, wala pa rin ang ipinangako sa kanilang relokasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Tanaw mula sa labas ang skinitang ito sa may San Andres Bukid, Maynila. Pag pinasok mo, bubungad sa iyo ang mga barong-barong. Ang dingding nila, tanging plywood. At ang bubong, ang tulay na nasa taas ng bahay nila. Dito ko nakilala ang 67 taong gulang na si Nanay Mila. Higit 4 na dekada na siyang naninirahan sa lugar at dito na pinalaki ang 3 niyang anak. Bago dito sa barong-barong, nakatira raw sila sa tabi ng riles ng PNR. Umuupa muna kami dyan sa gilid ng riles. Binawal. Pinaalis din yung mga tao dyan. Kami naman, ginawa namin, unti-unti na kami pumasok kasi may nakatira na dati dito. Kasi tumagal na kami dito. Ito yung bahay ni Nanay Mila. Mapapansin nyo, mababa, pero hindi kalakihan at hindi kaliitan. Pero sa akin likuran, nandun yung mga Durabox kung saan laman nito yung mga gamit nila. Para kung sakaling lumakas ang ulan at tumaas yung tubig sa ilog, ay madali nilang ilikas yung mga gamit nila palabas. At yung nagsisilbi nilang bubong, ito yung mismo, yung tulay. Kaya naman dito, rinig mo yung mga minutong pagdaan ng mga sasakyan. Sa labas naman ang kanilang palikuran na nasa tabi na mismo ng tubig ilog. May kusina na rin at hapag kung saan sila kumakain. May sariling kontador ng kuryente at metro ng tubig. Mula sa mga trapal at kahoy, sinemento nila ang kanilang tinitirhan dahil tabing ilog ito, madaling masira kapag bumabaha. Tuwing babaha, nauubos yung gamit namin. Nauubos yung plywood, yung inaanod ng bahayan. Kaya palit kami ng palit ng ganun yung buhay namin dito Saka yung mga bato na malalaki, tinatabi na lang namin para hindi kami hindi kami pasukin man lang ng kung ano nga. Ganun. Maging sila, hindi nila matawag na bahay ang kanilang tinitirhan sa ngayon. May ilang beses na raw silang pinapaalis pero dahil walang mabigay na relocation site para sa kanila. Kahit sino naman gusto umalis dito Sinensas na kami. Mayroon na kaming mga hawak na mga papeles Biglang sinabi naman, antay-antay lang kami kasi wala pang relocation site na mapupuntahan. Yung pinangako sa amin na pabahay, sana maibigay na. Hindi na sana abutin pa ng taon. Para sa mga residente rito, araw-araw silang gumigising na may pangamba na baka bigla na lang silang mawala ng tahanan. Meron na po kaming tagging at saka entry pass. Sana naman po, bigyan pansin kami at na kung sakali, na rin ayaw naman sa ganitong sitwasyon Pagtitiyak naman ng barangay na nakakasakop sa kanila, gumagawa na sila ng mga hakbang para maaksyonan ang kanilang problema. Nakikipag-coordinate kami dun sa mga local government natin na nakakasakop din sa ilang tulay. Umasa sila na tutulong kami time by time, yan sila ng relocation. O kung hindi man sila mabigyan na relocation, mabigyan sila na panggastos at pamasahe para makauwi sa kontrol ng bahay o ng probinsya. Araw-araw nagigis ang ganitong sitwasyon sa paninirahan nila dito sa ilalim ng tulay. Kaya ang panawagan nila na sana'y tigil ang kanilang hinaing. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mga ng balita.